Ang bawat pahinga ni Aling Nena ay parang hagulgol ngumang makina, hirap na hirap. Nakakabit sa kanyang braso ang dextrose, at ang tunok ngang monito sa gilid ng kama ay tanging musika sa loob ng maliit na kubikel sa pampublikong ospital ng Maynila. Hindi na halos makakita si Ofia, dahil sa pagod at gutom, pero bawat pulso and nanay niya sa screen ay parang kurot sa puso niya. Miss De La Cruz, kailangan na po nating simulan ang operasyon sa lalong madaling panahon, sabi ang nurse na may malumanay ngunit matigas na boses. Ang bill po ang ospital ay patuloy na tumataas. Kailangan niyo na pong madeposito para sa operasyon. Niyakap ni Fia ang sarili, parang gusto niyang lumubo sa sahi. Ang numero na binanggit ng nurse ay parang milyong karayom na tumusok sa kanya. Paano? Paano niya kukunin ang ganoong kalaking halaga? Wala na siyang may sanla. Ang maliit nilang tirahan sa squatters area ay halos gumuho na. Nagmakaawa siya sa makamag-anak, sa makaibigan, pero wala ni isa ang makatulong. Ang mundo niya ay parang nakulong sa isang malaking, madilim na hawla. Lumabas si Fia ng ospital, ang sikat ng araw ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang mga mata. Naglakad siya sa maingay at magulong kalsadang ng Maynila, ang amoy ng uso at basura ay dumadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Bawat hakbang ay parang mabigat na bato, bawat hinga ay puno ng pagod. Napadaan siya sa isang eskinita, ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Napakabata mo pa para ganyan ang itsura mo, Ija, isang matinis na boses ang bumulaga sa kanya. Napahinto si Fia. Isang babaeng nakasuot ng itim na lumang tenong, may malaking singsing sa daliri. At may matatalim na mata ang lumabas sa dilim ng eskinita. Amoy sigarilyo ito at may ngiti na hindi may paliwanag. Hindi niya kilala ang babae, pero ang matang iyon ay parang bumasa sa kanyang pinakamalalim na kalungkutan. May problema ka ba sa Ija? Tanong ng babae, ang boses ay parang kumikinang na ginto sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. May alam akong makakulong sa iyo. Kailangan mo ba ng malaking halaga? Para sa nanay mo siguro, ano? Napasinghap si Fia. Paano nito nalaman? Tinitigan niya ang babae. May halong takot at paasa sa kanyang dibdib. Paano niyo po nalaman? Ang pangalan ko ay Aling Elena, sagot ng babae, lumapit ng bahagya. At ang problema mo, marami ang nakakaranas niyan. Pero kaunti lang ang binibigyan ng pagkakataon. Isang gabi lang, Ija. Isang gabi na mapapabago ng lahat. Malaking halaga ang kapalit. Sapat para sa gamot ng nanay mo, para sa operasyon, at higit pa. Nanigas si Fia sa kinatatayuan. Isang gabi, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ang bagay na pinakamimiti niyang iwasan. Ang katawan niya ay para sa kanya lamang, at ang dignidad niya ay ang tanging natitirang kayamanan. Ngunit ang imahingang kanyang ina na nakaratay sa ospital, ang bawat hirap nitong pahinga, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang tinik ni Aling Nena na mahina ang boses na nagsasabing, Fia, anak, lumaban ka. Nagsimulang manginig ang makamay ni Fia. Ikinuyom niya ang makamao. Ano po ang kailangan kong gawin? Halos pabulong niyang tanong, ang lalamunan ay parang kinagat ng apoy. Ngumiti si Aling Elena, isang ngiting punong-puno ang lihim. Bukas ang gabi, Ija. Hihintayin ka ang isang itim na sasakyan sa harap ng ospital. Huwag kang maalala. Hindi ka namin ipapahama. Ito ay isang kasunduan lamang. Simpleng kasunduan. Nabalik si Fia sa kanilang maliit na barong-barong, ang liwanag nga zara ay halos hindi makatago sa dilim ng gabi. Kinuha niya ang lumang litrato ng niyang ina at ama, ang kanyang ina ay masigla pa nun, nakangiti. Nay, pasensya na po, bulong niya, ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang gamata, mahapdi sa pisngi. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Kahit ano. Ang bawat salita ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang puso, pero hindi niya maaring bumitaw. Hindi siya maaring sumuko. Kinabukasan, lumipas ang araw na parang bangungot. Ang bawat minuto ay mabigat, ang bawat segundo ay puno ng pangamba. Hindi niya masikmura ang kumain. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina at ang desisyong ginawa niya. Pagsapit gabi, ang hangin ay lumamig, at ang nga ilaw ng Maynila ay nagsimulang kumislap, parang nga pangarap na hindi niya kayang abutin. Nagpaalam siya sa kanyang kapitbahay, sinabing may pupuntahan lamang siya para magtrabaho. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas habang lumalakat siya patungo sa kalsada. Isang itim na sedan, makintab at mamahalin, ang nakaparada sa tapat ng ospital, parang isang anino sa dilim.
Hindi siya nagdalawang isip. Sumakay siya, ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nangingini. Tahimik ang biyahe, ang bintana ay napapakita nga kikinangang mailaw ng siyudad na unti-unting nagiging malalayong bituin habang lumalayo sila sa Maynila. Ang hangin ay lumamig, at ang nabahay ay nagsimulang maging magasiluwet ng magapuno at burol. Nakarating sila sa isang malawak na gate, na automatikong bumukas, na bubunya ng isang mahabang driveway na puno ang nakikinangang ilaw. Sa dulong driveway, nakatayo ang isang malaking mansyon, mayaman at nakakatakot sa ganda. Bumaba si Fia sa sasakyan, ang kanyang nga tuhod ay parang jelly. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig at sariwa, pero ang kanyang nga kamay ay pawis na pawis. Dahan-dahan siyang pumasok sa malaking pintuan na binuksan para sa kanya. Ang loob ng mansyon ay parang nasa isang pelikula, malawak, malinis at puno nga mamahaling palamuti. Sa dulo ng malaking sala, nakita niya ang isang figura ng isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa malaking bintana na nakpapakita nga ilaw ng siyudad sa malayo. Matangkad at malapat ang balikat nito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Fia. Hindi dahil sa takot kundi sa isang hindi may paliwanag na kaba. Sino ang lalaking ito? At ano ang magiging kapalaran niya sa gabing ito? Bumaling ang lalaki. Naka-business suit siya, ang itim na tela ay bumabalot sa matipunong katawan. Hindi may kakaila ang yaman sa kanyang tindig at ang kapangyarihan sa kanyang mga mata. Matatalim ang matitik niya. Parang may nagtatagong lamig sa likod ng maiyon. Parang iskultor na hinubo mula sa bato. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. At ang kanyang presensya ay punong-puno ang autoridad. Siya si Rafael Cantara. Umupo ka, utos niya. Ang boses ay malalim at kalmado, ngunit may kapangyarihang nakpapanginig sa tuhod ni Fia. Hindi siya tumitingin kay Fia, ang kanyang paningin ay nakatuon sa cityscape sa labas ng bintana. Umupo si Fia sa malaking sofa na gawa sa balat. Ang bawat galaw niya ay maingat. Parang anumang sandali ay pwede siyang makamali. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito ang tipo ng tao na inakala niyang makikilala niya. Hindi ito ang tipo ng tao na mangungutang. Isa siyang hari sa sarili niyang kaharian, at si Fia ay isang hangin lamang na dumaan. Sa wakas, bumaling si Rafa kay Fia. Ang kanyang mamata ay parang lason na tumatagos sa kaluluwa ni Fia. Alam ko kung bakit ka narito, Binibining de la Cruz, panimula niya, walang halong lambing o kahit anong pag-alinlangan. May problema ka sa pera, at may sakit ang nanay mo. Naghahanap ka ng solusyon? At ako. Naghahanap ang kasunduan. Napalunok si Fia. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging kalmado sa sitwasyon. O baka naman, ito ang paraan ng mayaman? Walang emosyon, puro transaksyon. Hindi ito ang karaniwan mong iniisip, patuloy ni Rafa, parang nabasa ang iniisip niya. Hindi ko kailangan ng kaswal na relasyon. Kailangan ko ng isang tagapagmana. Isang bata. Kailangan ko ng isang taong may kakayahang magdala ng buhay. At handang ipagpatuloy ang aking dugo. Sa madaling salita, gusto ko ng isang anak. Namilo ang mga mata ni Fia. Isang anak? Hindi ito ang inaasahan niya. Ang kanyang puso ay kumalabo ng mas mabilis. Ang ibig sabihin ba nito? May sakit ako, Binibining de la Cruz, diretsong sabi ni Rafa, biglang lumamig ang hangin. Isang bihirang karamdaman na unti-unting pumapatay sa akin. Hindi ko na kailangan pang idetalye. Ang mahalaga, limitado na ang oras ko. At ang aking kayamanan, hindi ko gustong mapunta sa mataong hindi karapat-dapat. Magataong naghihintay lang na mamatay ako para sa kanilang sariling kapakanan. Kinuyom ni Rafa ang kanyang makamaw. Ang tingin niya ay lumabo na parang nakikita niya ang isang masamang alaala. Ang kanyang boses ay naging mas mababa, may bahid ng pait. Nakita ko na kung paano sinisira ng pera ang isang pamilya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa akin. Kailangan ko ng tagapagmana na mapapatuloy ng aking pangalan na magmamay-ari ng lahat ng pinahirapan ko. Tinitigan ni Fia si Rafa, ang kanyang puso ay biglang napuno ng kakaibang damdamin. Lungkot. Sa likod ng lahat ng yaman at kapangyarihan, nakita niya ang isang lalaking malungkot, may sakit, at walang tiwala sa kanyang sariling pamilya. Ito ang lalaking nasa bingit ng kamatayan at naghahanap ng paraan para hindi mawalan ng lahat. Ang kasunduan ay simple, sabi ni Rafa, ibinalik ang fokus sa kanya. Mananatili ka rito sa loob ng isang gabi. Kung magiging matagumpay tayo.
At magdadalang tao ka. Bibigyan kita ng sapat na halaga para sa nanay mo at para sa iyong bagong buhay. Kailangan mong alagaan ang bata, at kapag lumaki na siya, kukunin ko siya. Malaya ka na pagkatapos nun. Hindi ko kailangan ang anumang relasyon. Gusto ko lang ng tagapakmana. Nagsimulang umikot ang mundo ni Fia. Isang gabi. Isang bata. At pagkatapos, malaya na siya, kasama ang kanyang ina na gumaling at ang malaking halaga na magpapabago ng kanilang buhay. Pero ang ideya na ihihiwalay siya sa kanyang sariling anak. Ang ideya na ang kanyang katawan ay ginagamit lamang para sa isang transaksyon. Hindi po ba kayo pwedeng magpa-IVF o surrogacy? Tanong ni Fia, sinisikap na mahanap ang kanyang boses. Umiling si Rafa. Sinubukan ko na ang lahat. At hindi ako naniniwala sa teknolohiya para sa bagay na ito. Kailangan ko ng natural na pagbubuntis. At ikaw? Nakita ko sa iyong magamata ang pagmamahal sa pamilya mo. Alam kong alagaan mo ang bata. Kahit pansamantala. Kung hindi ka magdadalang tao, makakakuha ka pa rin ng sapat na halaga para sa nanay mo bilang kabayaran sa iyong oras. Tumayo si Rafa at lumapit sa isang maliit na mesa. Kinuha niya ang isang saksa ng pera, makapal, mas marami pa sa nakita ni Fia sa buong buhay niya. Inilagay niya ito sa mesa. Ito ang paunang bayad. Para sa iyong desisyon. Kung tatanggapin mo, mananatili tayo rito. Kung hindi, pwede kang umalis. At sa iyo na rin ang perang ito. Tinitigan ni Fia ang pera. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Ito ang sagot sa lahat ng problema niya. Ito ang kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit ang presyo ang kanyang kaluluwa, ang kanyang katawan, ang kanyang magiging anak. Sa huli, ang imahang kanyang ina na halos hindi na humihinga ang nag-udyok sa kanya. Ang pagmamahal niya sa kanyang ina ay mas malaki kaysa sa kanyang sariling takot at dignidad. Napabuntong hininga si Fia. Ang balikat ay bumaba. Tinatanggap ko po, pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi napakita ng anumang emosyon si Rafa. Tumango lamang siya. Ipinakita niya kay Fia ang kanyang silid, malaki at marangya, hindi niya inakala na makatulog siya sa ganoong kagandang lugar. At pagkatapos, kinabukasan. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Hindi niya matandaan ang bawat detalye. Tanging ang lamig ng kwarto. Ang katahimikan na paminsan-minsan ay sinisira ng malalim na pahinga ni Rafa. At ang kakaibang pakiramdam ngang pagkakaroon ngang ibang tao sa kanyang tabi, na hindi niya inaasahan. Wala silang pinausapan. Walang matatamis na salita. Purely transactional. Pagising ni Fia, maginaw ang umaga. Ang kanyang tabi ay walang tao. Tahimik ang buong mansyon, bumangon si Fia, masakit ang buong katawan, parang isang masamang panaginip. Kinuha niya ang kanyang madamit. Mabilis na nagbihis. Sa mesa sa tabing kama, naroon ang isang makapal na sobre. Agad niyang binuksan. Puno itong pera, mas marami pa sa naibigay ni Rafa kanina. At sa ilalim ng pera, may isang simpleng sulat. Salamat. Pagalingin mo ang nanay mo. Mag-ingat ka. R.A. Iyon lang. Walang iba. Walang pangako, walang paalam, walang anumang personal. Parang isang transaksyon lang na natapos. Isang kontrata. Napaupo si Fia sa kama, ang pera ay bumasa mula sa kanyang kamay, lumipat sa sahig. Naramdaman niya ang matinding lamig. Niloloko niya ba ang sarili? Ano ang inaasahan niya? Ang lahat ay ayon sa kasunduan. Walang emosyon. Walang pakialam. Parang ginamit lang siya. Pero bakit masakit? Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa bintana, binuksan ito. Nakita niya ang isang itim na sasakyan, pamilya ang hugis, napapaalis sa driveway. Humaharurot ito palayo, unti-unting lumiliit hanggang sa mawala na lang sa paningin. Hindi niya alam kung nasaan ito pupunta, kung sino ang nasa loop, o kung kailan, o kung babalik pa ba ito. Tanging ang bakas ng usok sa kalsada ang naiwan, kasama ang kanyang katawan na nangingini sa lamig at paalinlangan. Napakagat labi si Fia. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ngayon, ano na? Anong mangyayari sa kanya? Sa kanyang ina? At sa batang? Kung mayroon man, ay nakataon na nabuo sa gabing iyon. Nakatitik si Sofia. Ofia. Sa tumpok ng prasa sahig. Ang kanyang na mata ay blanko. Ang sulat ni R.A. ay nakalagay sa ibabaw ng gabang notes. Walang emosyon. Walang pag-asa. Walang anumang bakas ng pagkatao sa likod ng mga salitang iyon. Tanging ang lamig ng transaksyon.
Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at paggamit, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ay ang matinding kaligayahan. May pera na siya. Ang nanay niya. Mabilis niyang pinulot ang pera, inilagay sa bag, at nagmadaling bumalik sa Maynila. Ang kanyang mapa ay halos hindi na niya maramdaman, ngunit ang paasa para sa kanyang ina ay natula sa kanya. Sa ospital, agad niyang ibinayad ang deposito. Ang operasyon ni Aling Nena ay naischedule kinabukasan. Sa wakas, may ginhawa. Lumipas ang nga araw. Linggo. Ang operasyon ni Aling Nena ay naging matagumpay. Nakahinga ng maluwa si Fia. Ngayon, puwede na siyang magsimulan ng bagong buhay. Kasama ang kanyang nanay. Ang pera ay sapat para makahanap sila ng mas disenteng tirahan at makapag-umpisa ng maliit na negosyo. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Ang kanyang tiyan ay parang may naglalaro sa loob. Ang kanyang panlasa ay nagbago. At ang pagkahilo ay madalas. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala, inisip na ito ay dahil lamang sa pagod at stress. Ngunit isang umaga, habang naglilinis siya ng kanilang maliit na barong-barong, bigla siyang nahilo at bumaksak. Nagising si Fia sa puting kisame ng ospital. Ang amoy ng gamot ay sumalubong sa kanya. Isang nursa ang nakangiti sa kanya. Binibining de la Cruz, gising ka na pala, sabing nurse. May magandang balita ako sa iyo. Buntis ka, 2 buwan na. Nanigas si Fia. Buntis? Ang kanyang puso ay parang tumalon mula sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi ito puwede. Ang gabing iyon. Ang kasunduan. Paano po? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Ngumiti ang nurse. Natural na natural. Congratulations, Binibining de la Cruz. Magiging nanay ka na. Ngunit hindi ito pabati para kay Fia. Ito ay parang isang malaking, malamig na pada na bumaksak sa kanya. Buntis siya. Sa anak ng isang lalaking halos hindi niya kilala, isang lalaking nagbayad sa kanya para sa isang gabi, isang lalaking umalis ng walang paalam. Ang kanyang mundo ay muling umikot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkahilo kundi sa matinding takot at pangamba. Paano niya ito sasabihin sa kanyang ina? Paano niya bubuhayin ang isang bata? Mag-isa. Sa loob ng 9 na buwan, itinago ni Fia ang kanyang pagbubuntis sa kanyang ina hanggat maaari. Sinabi niyang tumataba lang siya o may iniinda siyang sakit. Ngunit habang lumalaki ang kanyang tiyan, mas mahirap itong itago. Sa huli, napilitan siyang sabihin ang totoo. Anak, paano nangyari ito? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot at pagkabigo. Niyakap ni Fia ang kanyang ina, umiyak. Nay, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Pero, buhay po ito. Anak ko po ito. Sa kabilang pagkabigla at pagkadismaya, niyakap din siya ni Aling Nena. Anak, hindi kita pababayaan. Matulungan tayo. Kaya natin ito. Ang masalitang iyon ang nabigay lakas kay Fia. Dumating ang araw ng panganganak. Mahirap. Masakit. Ang bawat pagtula ay parang pinipiga ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang paasa na makita ang kanyang anak ay natula sa kanya. Isa pa. Binibining de la Cruz. Konting tula pa. Sigaw ng doktor. Isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Napahinga ng maluwa si Fia. Ngunit bago pa niya makita ang kanyang anak, narinig niya ang boses ng doktor. May isa pa. Tulak pa. Nagulat si Fia. Isa pa. At isa pa. At isa pa. 4 na sanggol, Binibining de la Cruz. Quadruplets. Namilo ang mga mata ni Fia. 4. Hindi niya maintindihan. Paano? Paano nangyari ito? Hindi niya inakala na mangyayari ito. Ang kanyang isip ay blanko. 4 na sanggol. 4 na maliliit na nilalang na kailangan niya ngayong alagaan. Ang kanyang pagod ay napalitan ng matinding pakabigla. At pagkatapos, isang malaking, hindi may paliwanag na pagmamahal. Mula noon, nasimula ang 6 na taon ng pagtitiis at pagmamahal. Ang buhay ni Fia ay naging isang walang katapusang cycle ng pagod at paalaga. Nagbabanta siya ng kakanin sa umaga, naglalaba sa hapon, at naglilinis ng bahay sa gabi. Ang maliit nilang tirahan ay naging puno ng lampin, gatas, at mga laruan. Ang kanyang kamay ay naging magaspang, ang kanyang mata ay laging may eye bags, at ang kanyang katawan ay laging masakit. Mama, gutom na po ako. Sigaw ni Leo, ang panganay, na may matatalim na mata na parang kay Rafa. Mama, gusto ko ngaruan.
Reklamo ni Mia, ang sunod, na mahilig sa mamanika. Mama, tingnan mo ang ginawa ko. Sigaw ni Noah, ang pangatlo, na laging punong enerhiya. Mama, yakap. Pabulong ni Chloe. Ang bunso, na laging malambing. Ang bawat tawa ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Gusto niyang ibigay ang lahat sa kanila, ngunit ang kanyang kakayahan ay limitado. Maraming gabi siyang umiyak ng tahimik sa sulok, habang natutulog ang kanyang mga anak, iniisip kung paano niya sila bubuhayin. Ang magkapitbahay ay nagtataka kung bakit apat ang kanyang anak, at kung sino ang ama. Ngunit hindi niya sinasabi ang totoo. Ang lihim na iyon ay kanyang pasanin. Anak, magpahinga ka naman, sabi ni Aling Nena, na unti-unting gumagaling. Ako na ang bahala sa kanila. Ngumiti si Fia. Kaya ko po ito. Nay. Para sa kanila. Sa kabilang lahat ng hirap, ang ngangiting ang kanyang nga anak, ang kanilang nga yakap, at ang kanilang nga hali, ay ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang paasa. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. Ang bawat gabi, bago siya matulog, tinititigan niya ang apat na anghel na natutulog sa kanilang nga kama. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na hindi niya inakala na kaya niyang ibigay. Isang hapon, habang naglalaro ang mabata sa labas ng kanilang bahay, nagluluto si Fia ng hapunan. Ang amoy ng adobo ay kumalat sa maliit na bahay. Narinig niya ang tawanan ng mga bata, ang kanilang mga boses ay musika sa kanyang tenga. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang buhay. Biglang tumahimik ang labas. Naktaka si Fia. Hindi karaniwan na tumahimik ang nga bata. Lumabas siya ngang bahay. Ang kanyang puso ay biglang kumalabo. Nakita niya ang apat niyang anak na nakatayo sa harap ng isang lalaki. Matangkad. Mayaman ang suot. Ang kanyang mamata ay matatalim, at ang kanyang presensya ay punong-puno ng kapangyarihan. Nakatayo siya sa harap ng kanilang maliit na bahay, ang kanyang nga mata ay nakatingin kay Leo, ang panganay. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Fia. Ang kanyang puso ay parang tumalon mula sa kanyang dibdib. Hindi ito pwede. Si Rafael Alcantara. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng kanyang penthouse sa Makati ay nabibigay ng kakaibang liwanag sa mukha ni Rafael Alcantara. 6 na taon. 6 na taon mula nang huli niyang makita ang mga ilaw Maynila mula sa itaas bago siya lumipat patungong Europa para sa isang eksperimental na paggamot. 6 na taon mula ng gabing iyon sa Tagaytay. Ngayon, narito na siya, mas malakas, mas matatak, at higit sa lahat, buhay. Ang sakit na halos kumitil sa kanya ay nawala, o hindi bababasa, nasa ilalim ng kontrol. Ngunit may isang bagay na hindi niya nakalimutan. Ang kanyang layunin. Ang tagapagmana. Nahanap mo na ba siya? Mang Tony? Tanong ni Rafa sa kanyang matagal ng personal assistant, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Opo, Sir Rafa, sagot ni Mang Tony, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Nahanap ko po ang binibining Sofia de la Cruz. Medyo. Nabago po ang kanyang sitwasyon. Kumunot ang no ni Rafa. Anong ibig mong sabihin? May mga anak na po siya. Sir, sagot ni Mang Tony. May paalinlangan sa boses. Anak? Isa? Iyon ang inaasahan niya. Ang kasunduan ay para sa isang anak. Ilang taon na? Tanong ni Rafa. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. 6 na taon na po, sir. At, hindi lang po isa, sabi ni Mang Tony, lumuno. 4 po sir. Quadruplets. Namilok ang mata ni Rafa. 4? Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang isip ay parang nablangko. 4 na bata. Hindi ito ang nasa plano. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang kanyang buong pagkatao ay parang nagising sa isang panaginip. 4 na maliliit na nilalang na may dugo niya. Ihanda mo ang sasakyan, utos ni Rafa. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Pupuntahan ko siya. Ngayon, ang biyahe patungo sa Tondo ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa malalaking gusali at malawak na kalsada ng Makati, biglang nagbago ang tanawin. Masikip na mga eskinita, nakalat na basura, at mga bahay na halos makakadikit. Ang amoy nga uso at kanal ay pumuno sa hangin. Ito ang mundo ni Sofia de la Cruz. Ang mundo ng kanyang mga anak. Huminto ang itim na sasakyan sa harap ng isang maliit, lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. May mga batang naglalaro sa labas, nagtatakbuhan sa putik.
Ang kanilang ngetawa ay pumuno sa hangin, malaya at walang bahid ng anumang problema. Bumaba si Rafa sa sasakyan, ang kanyang nga mata ay agad na napako sa apat na bata. Makakaiba sila ng itsura, ngunit may isang bagay na pamilya sa kanila. Ang isang batang lalaki, na may matatalim na mata at matangos na ilong, ay parang nakita na niya sa salamin. Si Leo, ang panganay. Nagsimulang tumibo ng malakas ang puso ni Rafa. Ito ang mag-aanak niya. Ang magabunga nga gabing iyon. Hindi lang isa, kundi apat. Ang bigat ng responsibilidad ay biglang bumaksak sa kanyang balikat, ngunit kasama nito ang isang kakaibang init na hindi niya naramdaman kailanman. Lumabas si Fia mula sa maliit na bahay, may hawak na sandok. Ang kanyang mukha ay payat, may eye bags. At ang kanyang makamay ay magaspang. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Matatalim, puno ang pagod. Ngunit may kakaibang ningning ng pagmamahal. Nagulat si Fia nang makita si Rafa. Ang sandok ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging blanco, at pagkatapos ay napuno galit at pagtataka. Rafael Alcantara. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay parang yelo. Sofia, sagot ni Rafa, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong pausapan, matigas na sabi ni Fia. Lumapit sa magabata. Parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang masisi. Umalis ka na. Wala kang karapatan dito. May karapatan ako, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay naging matigas muli. Ang nga batang iyan. Anak ko sila. Alam mo iyan. Anak mo? Tumawa si Fia. Isang mapait na tawa. Iniwan mo kami. Iniwan mo ako nang walang anumang salita. 6 na taon akong naghirap para buhayin sila. Ngayon, babalik ka at sasabihing anak mo sila. Hindi mo sila kilala. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. Alam kong nakamali ako, sabi ni Rafa, sinisikap na maging kalmado. Pero narito ako ngayon para ayusin ang lahat. Gusto kong makilala ang nga anak ko. Gusto kong bigyan sila nga buhay na karapat-dapat sa kanila. Hindi namin kailangan ang promo. Sigaw ni Fia, ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Kaya kong buhayin ang nga anak ko na maisa. Umalis ka na. Biglang lumapit si Noah, ang pangatlo, na may hawak na lumang bola. Tinitigan niya si Rafa, ang kanyang nga mata ay punong pagtataka. Pagkatapos, walang babala, ibinato niya ang bola kay Rafa. Tumama ito sa kanyang dibdib. Kuya Noah. Sigaw ni Mia. Ang pangalawa. Hindi kumilo si Rafa. Tinitigan niya si Noah, na natatago sa likod ni Fia. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Ito ang kanyang anak. At galit ito sa kanya. Umalis ka na, sir, sabi ni Fia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ka namin kailangan dito. Tinitigan ni Rafa si Fia, na mahigpit na niyakap ang apat niyang anak. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagtatango, parang isang leon na nakbabantay sa kanyang nga anak. Alam ni Rafa na ang pagkuha sa kanila ay hindi magiging madali. Hindi ito magiging isang simpleng transaksyon. Ito ay magiging isang labanan. Isang labanan para sa kanyang nga anak. At para sa kanyang sarili. Nakatayo si Sofia, sa harap ni Rafael Alcantara. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa mabalikat nina Leo at Mia. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa galit at takot. Ang pagbalik ng lalaking ito ay parang isang masamang panaginip na ayaw niyang maging totoo. Hindi ko kailangan ang tulong mo, Rafael, matigas niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Kaya kong buhayin ang nga anak ko. Walang utang na loob. Walang kapalit. Hindi ito utang na loob, Sofia. Kalmadong sagot ni Rafa, ngunit may din sa bawat salita. Ito ay responsibilidad. Responsibilidad ko sa kanila. At sa iyo. Responsibilidad? Tumawa si Fia, isang mapait na tawa. Nasaan ka ng 6 na taon? Nasaan ka nang halos mamatay ako sa panganganak? Nasaan ka nang wala akong makain para sa mga anak ko? Ngayon ka babalik at sasabihing responsibilidad mo sila? Hindi mo sila bibilhin, Rafael. Hindi sila laruan. Hindi ko sila binibili, sabi ni Rafa, lumapit ng bahagya, ngunit agad siyang umatras nang makita ang pagbabago sa mukha ni Fia. Gusto ko lang bigyan sila ang buhay na karapat-dapat sa kanila. Isang buhay na hindi mo kayang ibigay sa kanila sa sitwasyong ito. Ang masalitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Fia. Masakit. Toto.
Ngunit hindi niya hahayaang maging dahilan iyon para mawala sa kanya ang kanyang nga anak. Kaya ko. Kinaya ko sa loob nga 6 na taon, at kakayanin ko pa rin. Hayaan mo akong tulungan ka, papipilit ni Rafa. Para sa mabata. Ang tanging tulong na kailangan ko mula sa iyo ay ang umalis ka, sabi ni Fia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, punong pagod. Umalis ka at kalimutan mo kami. Parang ginawa mo nun. Sa kabila ng matinding pagtutol ni Fia, hindi sumuko si Rafa. Kinabukasan, habang nasa ospital si Fia para sa check-up ni Aling Nena, bigla na lang silang inilipat sa isang pribadong silid. Mas malaki, mas malinis, at may sariling banyo. Ang mga doktor at nurse ay mas accommodating. Nagtaka si Fia. Sino ang nagbayad nito? Tanong niya sa isang nurse. Ngumiti ang nurse. Isang Mr. Alcantara po. Sinabi niya na kaibigan niyo po siya at gusto niyang tulungan ang nanay niyo. Nanigas si Fia. Si Rafa. Ginawa niya ito nang walang pahintulot niya. Nagalit siya. Ngunit kasamang galit ay ang isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Ang kanyang ina ay nasa mas magandang kalagayan. Ngunit ang pag-asa na iyon ay agad napalitan ng pag-alala. Ano ang kapalit nito? Sa mga sumunod na araw, patuloy na napakita si Rafa sa buhay nila, ngunit sa ibang paraan. Hindi siya lumalapit sa bahay, ngunit madalas siyang nakikita ni Fia sa malayo, nakaparada ang kanyang sasakyan, nakatingin sa mga anak niya na naglalaro. Minsan may nagpapadala ng mga pagkain, gamot, at mga laruan sa kanilang bahay, na alam ni Fia na galing kay Rafa. Ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Nagsisimula ba siyang magbago? O ito ay bahagi lamang ng kanyang plano para makuha ang mga bata? Isang gabi, habang natutulog ang mga bata, nakaupo si Fia sa maliit na upuan sa labas ng kanilang bahay. Ang hangin ay malamig, at ang mabituin ay kumikinang sa kalangitan. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan, sa isang panahon bago pa dumating si Rafa sa buhay niya. Naalala niya si Miguel. Ang kanyang unang pag-ibig. Isang lalaking matamis magsalita, punong kambarap. At nangako ang walang hanggang pag-ibig. Inakala niya na si Miguel na ang kanyang forever. Ibinigay niya ang lahat sa kanya, ang kanyang tiwala, ang kanyang puso, ang kanyang kinabukasan. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala. Naglaho na parang bula. Iniwan siyang mag-isa. Wasak. At puno ang katanungan. Nalaman niya kalaunan na pinakasalan nito ang isang babaeng mayaman, at ginamit lang siya para makakuha ang pera. Ang sakit ng pagtataksil na iyon ay naiwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Mula noon, ipinanggako niya sa sarili na hindi na siya magtitiwala sa sinumang lalaki, lalo na sa mamayayaman. Ang tanging pag-ibig na kailangan niya ay ang pagmamahalang kanyang pamilya. Iyon lang ang totoo. Napabuntong hininga si Fia. Ang sugat na iyon ay hindi pa rin naghihilom. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa kanya na magtiwala kay Rafa. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinaglalaban ang kanyang maanak ng buong lakas. Kinabukasan, habang naglalakad si Fia sa palengke, nakita niya si Rafa na nakaupo sa isang bangko, malapit sa playground kung saan naglalaro ang mga bata. Hindi siya lumalapit, ngunit nakatingin lang siya sa mga anak niya. Si Leo ay tumatakbo, si Mia ay naglalaro sa swing, si Noah ay nagpapagulong-gulong sa lupa, at si Chloe ay nakaupo sa buhangin, naglalaro ng kanyang nga daliri. Lumapit si Rafa sa mga bata, dahan-dahan. Ngunit agad siyang nilayuan nina Leo, Mia, at Noah. Natago sila sa likod ng slide. Tanging si Chloe, ang bunso, ang hindi kumilos. Nakatingin lang siya kay Rafa. Ang kanyang nga mata ay puno ang inosenteng pagtataka. Lumuhod si Rafa, sinubukang kausapin si Chloe. "Hi, little one," pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa narinig ni Fia kailanman. "Ano ang pangalan mo?" Hindi sumagot si Chloe, ngunit hindi rin siya lumayo. Tinitigan niya lang si Rafa. "Gusto mo bang candy?" Tanong ni Rafa, may inilabas siyang isang maliit na chocolate bar mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang kinuha ni Chloe ang chocolate, ang kanyang maliit na kamay ay dumampi sa kamay ni Rafa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Fia ang isang tunay na ngiti sa mukha ni Rafael Alcantara. Isang ngiting puno ng pag-asa. Biglang may tumawa sa cellphone ni Rafa. Lumayo siya ng bahagya, at sinagot ang tawag. Hindi naririnig ni Fia ang kabilang linya, ngunit narinig niya ang boses ni Rafa.
Oh, nahanap ko na sila, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas. Kailangan kong makuha ang custody ng bata sa anumang paraan. Hindi ko hahayaang mawala sila sa akin. Kailangan kong tiyakin na sila ay ligtas at nasa ilalim ng aking pangangalaga. Nanigas si Fia sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na nawala. Ang kanyang puso ay biglang kumalabo ng malakas. Lahat ng pag-asa na naramdaman niya ay agad na naglaho. Custody. Ibig sabihin, kukunin niya ang nga anak niya. Ang lahat ng ginagawa niya ay para lang sa planong iyon. Ang lahat ng kabutihan na ipinapakita niya ay isang disguise lamang. Ang kanyang pinakamalalim na takot ay totoo. Ang bawat salita ni Fia ay tumatatak sa isip ni Rafael. O Rafa. Hindi mo sila bibilin, Rafael. Hindi sila laruan. Ang galit sa kanyang mga mata, ang pagtatanggol sa kanyang mga anak, ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang pagkatao. Hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng pagtutol. Inakala niya na ang pera ang magiging solusyon sa lahat. Ngunit si Sofia de la Cruz ay hindi nabibili. Naramdaman ni Rafa ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib nang makita niyang umiyak si Fia habang papalayo siya. Hindi ito ang plano. Ang plano ay simple. Hanapin ang ina, kunin ang anak, at tapos ang usapan. Ngunit ngayon, may 4 na bata, at isang ina na handang lumaban para sa kanila. At sa loob ng 6 na taon, na isa siyang lumaban. Sir Rafa, ano po ang plano niyo? Tanong ni Mang Tony, ang kanyang PA, habang nasa sasakyan sila pabalik sa Makati. Napabuntong hininga si Rafa. Hindi ko alam, Mang Tony. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi na siya bumalik sa bahay ni Fia sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na makpadala ng mga pagkain at gamot para kay Aling Nena at mga laruan para sa mga bata. Ginawa niya ito ng palihim, ayaw niyang isipin ni Fia na binibili niya ang nga ito. Gusto lang niyang makatulong. Isang hapon, habang abala si Rafa sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto. Si Gabriel Gabreyes, ang kanyang matalik na kaibigan at pinakatiwalaan. Rafa, kumusta ka? Sabi ni Gab. Ang kanyang ngiti ay malawa at tapat. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin, sagot ni Rafa, bumalik sa kanyang upuan. 4 sila. Gab. Quadruplets. At ayaw akong kausapin ng ina nila. Umupo si Gab sa harap ni Rafa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alam mo, Rafa, hindi ka dapat nag-aalala. Ikaw si Rafael Alcantara. Anumang gusto mo, makukuha mo. Lalo na kung para sa mga anak mo. Kung ayaw niyang ibigay, pwede mong kunin sa legal na paraan. Mayaman ka. May kapangyarihan ka. Hindi ka niya kayang labanan. Ang salita ni Gab ay parang musika sa tenga ni Rafa. Iyon ang nakasanayan niya. Ang kontrol. Ang kapangyarihan. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang puso ang nag-aalinlangan. Gusto ba niya talagang kunin ang nga bata ng sapilitan? Gusto ba niyang makita ang galit at sakit sa nga mata ni Fia muli? Hindi ko alam, Gab. Sabi ni Rafa, napatingin sa bintana. Parang, hindi iyon ang tamang paraan. Nakita ko kung paano niya inalagaan ang nga bata. 6 na taon siyang naisa. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya huminging tulong. Marahil ay kailangan ko lang maging mas pasensyoso. Ngumiti si Gab, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang nga mata. Pasensya? Rafa, hindi ka na dapat napapaligoy-ligoy. Ang nga batang iyan ay dapat nasa iyo. Sa isang mas magandang buhay. Kung hindi mo sila kukunin, baka mapunta sila sa maling kamay. O baka gamitin lang sila ng ina nila para sa pera mo. Napatingin si Rafa kay Gab. Ang ideyang iyon ay nagbigay sa kanya ng bahagyang padududa. Alam niya ang takbo ng mundo. Ang nataw ay madalas na ginagamit ang iba para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit ang mga mata ni Fia, ang pagmamahal na nakita niya sa kanyang mga anak. Hindi ko alam, Gab, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ang pag-alinlangan. Mag-isip ka, Rafa, sabi ni Gab. Tumayo. Narito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Alam mo, mas mabuti kung maging matigas ka. Para sa kanila, lumabas si Gab ng opisina. At naiwan si Rafa na nag-isip.
Ang nasalita ni Gab ay nabigay sa kanya ng bagong perspektibo. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang protektahan ang kanyang nga anak. Ngunit sa masumunod na araw, hindi niya magawa. Sa halip, mas madalas siyang bumibisita sa tondo. Palihim. Pinapanood niya ang mabata na naglalaro. Si Leo, na may matatalim na mata na parang sa kanya, ay laging nagbabantay sa kanyang nga kapatid. Si Mia, na mahilig magbasa ng nga libro, ay laging may dalang lumang aklat. Si Noah, na punong enerhiya, ay laging tumatakbo at naglalaro. At si Chloe, ang bunso, na laging nakangiti at malambing. Nagsimulang gumawa ng maliliit na hakbang si Rafa. Minsan, bumibili siya ng ice cream at ibinibigay sa mabata sa playground, na kunwari ay nakataon lang. Minsan nababasa siya ng libro sa malayo, at kapag nakita niyang may nababasa rin si Mia, ngumingiti siya. Dahan-dahan, simulang masanay ang mabata sa kanyang presensya. Isang hapon nakita ni Rafa si Fia na naglalaba sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang nga kamay ay magaspang, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitingnan niya ang kanyang nga anak na naglalaro. Naramdaman ni Rafa ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa tagapagmana. Hindi lang ito tungkol sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa isang pamilya. Ang kanyang puso ay nagsimulang magbago. Ang lami na bumabalo sa kanya sa loob ng maraming taon ay unti-unting natutunaw. Nasimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman kailanman, ang kagalakan ng pagiging ama. At ang kakaibang paganga kay Fia. Ang babaeng ito, na nag-isa, ay lumaban para sa kanyang maanak. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang coffee shop, nakaupo si Gab, nakatiti sa kanyang cellphone. Ang screen ay nagpapakita ng larawan ni Rafa at Fia, at ang mga bata. Ang kanyang ngiti ay hindi tapat. May kakaibang kislap sa kanyang mata, isang kislap ng inggit at pagkasuklam. Rafa, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala mo ba makukuha mo ang lahat? Hindi ako papaya. Hindi ako papaya na maging masaya ka habang ako. Habang ako ay nasa anino mo pa rin. Net-type siya ng isang mensahe sa kanyang cellphone, ipinadala sa isang hindi kilalang numero. Ihanda mo ang lumang dokumento. Kailangan kong sirain ang kanilang tiwala. Kailangan kong sirain ang lahat ng mayroon sila. Kinabukasan, habang inaayos ni Rafa ang kanyang lumang dokumento sa kanyang opisina, may nakita siyang kakaiba. Isang lumang folder na may nakasulat na medical records, confidential, binuksan niya ito. Ito ang kanyang marekod ng sakit. Ang dokumento mula sa kanyang doktor sa Europa. Habang binabasa niya ang ito, napansin niya ang isang bagay. Isang pahina ang tila nawawala. At sa isang bahagi ng dokumento, may isang maliit na marka, parang isang malabong selyo na hindi niya matandaan. Napakunot ang ni Rafa. May mali. May isang bagay na hindi tama. Parang may nabago sa dokumentong ito. Ngunit sino? At bakit? Nakatiti si Sofia, sa kanyang cellphone. Ang huling mensahe ni Rafael sa kanya ay nakabalandra sa screen. Hindi ko hahayaang mawala sila sa akin. Ang salitang iyon ay parang apoy na sumuno sa kanyang puso. Ang kanyang takot ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Gusto niyang maniwala sa pagbabago ni Rafa, sa pagmamahal na nakikita niya sa mata nito kapag kasama ang mabata. Ngunit ang kanyang nakaraan ay laging bumubulong sa kanya na maingat. Ilang araw na ang lumipas mula nang huli silang makausap ng matindi, at sa mga araw na iyon, naging mas maingat si Fia. Hindi niya pinansin ang regalo ni Rafa, at mas mahigpit niyang binantayan ang kanyang anak. Ngunit si Rafa, hindi siya sumuko. Isang hapon, habang naglalakad si Fia pawi mula sa palengke, nakita niya si Rafa na nakaupo sa isang bench malapit sa kanilang bahay. Hindi siya lumapit, ngunit nakatingin lang siya sa mga bata na naglalaro. Si Leo ay nakpapalipat ng saranggola na binili ni Rafa, si Mia ay nagbabasa ng libro na galing din kay Rafa, at sina Noah at Chloe ay naghahabulan, suot ang mga bagong damit na alam ni Fia kung saan galing. Napabuntong hininga si Fia. Hindi niya kayang tanggihan ang mabagay na nakpapasaya sa kanyang anak. At hindi niya kayang balewalain ang katotohanan na si Rafa ay naroon, palaging naroon, kahit hindi niya ito hinihingi. Lumapit si Fia kay Rafa, ang kanyang puso ay nag-aalinlangan. Rafael, mahina niyang sabi. Napalingon si Rafa, ang kanyang muka ay nagulat. Sofia, sagot niya, tumayo. Kumusta ka?
Okay lang, sagot ni Fia. Ang kanyang mata ay nakatingin sa mabata. Salamat sama. Sa mga bagay na pinapadala mo. Ngumiti si Rafa, isang maliit, malungkot na ngiti. Wala iyon. Para sa mga bata. At para sa iyo. Naglakat siya palapit sa kanya. Ang kanyang mata ay puno ng pag-alala. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nakamali ako. Pero, gusto kong bumawi. Gusto kong maging bahaging buhay nila. At nabuhay mo. Tinitigan ni Fia si Rafa. Ang kanyang mata ay tapat. Walang bahid ng pagmamataas o pagmamayari. Tanging paasa at pagsisisi. Bakit ka umalis nun? Tanong ni Fia, ang kanyang boses ay halos pabulong. Bakit mo kami iniwan? Napabuntong hininga si Rafa. May sakit ako, Sofia. Isang sakit na halos kumitil sa akin. Kailangan kong lumipat patungong Europa para sa isang eksperimental na paggamot. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Ayaw kong mag-iwan ng anumang pasanin sa iyo. Inakala ko na mas mabuti kung mawawala na lang ako. Hindi ko inakala na magiging ganon kahirap ang buhay mo. At hindi ko inakala na makakaroon ako ng 4 na anak. Ang salita ni Rafa ay tumagos sa puso ni Fia. Ang kanyang mata ay lumabos sa luha. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ng 6 na taon ay unti-unting naglaho, napalitan ng pag-unawa. Hindi niya alam ang lahat. Hindi niya alam ang pinagdaanan ni Rafa. Pasensya na, pabulong niyang sabi. Hindi ko alam. Okay lang, sagot ni Rafa, lumapit ng bahagya, ang kanyang kamay ay halos dumampi sa kanyang balikat. Ang mahalaga, narito ako ngayon. At gusto kong ayusin ang lahat. Mula nun, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na lang basta nagpapadala ng gamit si Rafa. Mas madalas na siyang bumibisita, nakikipaglaro sa mga bata. Unti-unting nasanay ang mga bata sa kanyang presensya. Si Leo ay nagsimulang magtanong tungkol sa kanya, si Mia ay nagbabasa ng libro kasama siya, si Noah ay laging nagpapahabol sa kanya, at si Chloe ay laging humihingi ng yakap. Isang araw, dinala ni Rafa si Fia at ang mga bata sa isang parke sa labas ng Maynila. Malawa ang parke, may mga puno, at may malaking playground, natakbuhan ang mga bata, malaya at masaya. Umupo si Fia at Rafa sa isang bench, pinapanood ang mga bata. Ang saya nila, sabi ni Fia, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Ngumiti si Rafa. Oh, sila ang aking liwanag. Hindi ko inakala na mararamdaman ko ito. Tinitigan ni Fia si Rafa. Ang kanyang mukha ay mas relax, ang kanyang mata ay mas malambot. Hindi na siya ang malamig at walang emosyong Rafael Alcantara na nakilala niya noon. Nagbabago siya. At kasama ng pagbabago niya, ay ang pagbabago rin sa puso ni Fia. Nagsimula siyang magtiwala. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Kilig. Ngunit sa gitna ng lahat na ito, may isang anino na laging nakasunod. Si Gabriel. Madalas siyang tumatawag kay Rafa, nagbibigay ng mga payo tungkol sa kung paano kontrolin si Fia at ang mga bata. Minsan, nagpapakita rin siya sa tondo. Kunwari ay bumibisita kay Rafa. Ngunit ang kanyang mata ay laging nakatingin kay Fia, may kakaibang kislap. Isang hapon, habang naglilinis si Fia ng lumang kabinet sa bahay ni Rafa na pinayagan na siyang tulungan si Rafa sa pag-ayos ng bahay. May nakita siyang isang lumang album ng litrato. Binuksan niya ito. Mga litrato ni Rafa noong bata pa siya, kasama ang kanyang pamilya. Nakita niya ang isang litrato ni Rafa kasama ang kanyang ama, na may nakasulat na ang aking tagapagmana. Ngunit sa ilalim na litrato, may isa pang litrato, mas luma. Isang litrato ni Rafa kasama ang isang babae na hindi niya kilala. Maganda ang babae, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa, at isang pangalan. Celeste. Nagtaka si Fia. Sino si Celeste? Bakit hindi ito nabanggit ni Rafa? At bakit may kakaibang lungkot sa mga mata ng babae? Kinabukasan. Habang nag-almusal si Rafa at Fia kasama ang mga bata, biglang na-ring ang cellphone ni Rafa. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Hello? Narinig ni Fia ang boses ng isang babae sa kabilang linya, malakas at may halong pagmamataas. Rafael Alcantara, hindi ba ikaw ang nahahanap ng impormasyon tungkol sa binibining Sofia de la Cruz? Nanigas si Rafa. Napatingin siya kay Fia, na nakatingin din sa kanya, nagtataka. Mayroon akong impormasyon na sigurado akong magugustuhan mo, patuloy ang babay, tungkol sa nakaraan ni Sofia.
Magabagay na hindi niya sinasabi sa iyo. Magabagay na magpapabago ng pananaw mo sa kanya. Napatingin si Rafa kay Fia. Ang kanyang mukha ay nag-alala. Ang kanyang mga mata ay nag-alinlangan. Ang kanyang puso ay biglang kumalabo ng malakas. Ang kanyang isip ay nagtatanong, ano ang ngalihim ni Sofia? At sino ang babaeng ito? Nakatitik si Rafael, o Rafa, sa kanyang cellphone. Ang nasalita ng babae sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tungkol sa nakaraan ni Sofia. Na bagay na hindi niya sinasabi sa iyo. Mga bagay na mapapabago ng pananaw mo sa kanya. Ang kanyang nga mata ay napako kay Fia, na nakaupo sa hapakainan, pinapakain ang nga bata. Ang ngiti nito ay inosente, ngunit ang kanyang isip ay nagsimulang magtanong. Ano ang ngalihim ni Sofia? Sino yan, Rafa? Tanong ni Fia, napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Wala, sagot ni Rafa, mabilis na pinatay ang tawag. Ngunit ang paalinlangan ay nakatanim na sa kanyang puso. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, ay puno ng mga pagtataksil at lihim. Hindi niya kayang magtiwala ng buo. Kinabukasan, isang sobra ang dumating sa kanyang opisina. Walang pangalan ng napadala. Binuksan niya ito, at ang laman ay isang litrato. Isang litrato ni Sofia, 6 na taon na ang nakalipas, kasama ang isang lalaki na hindi niya kilala. Makahawak kamay sila, at ang lalaki ay nakangiti. Parang may lihim silang pinagsasaluhan. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Ang tunay na pagkatao ni Sofia de la Cruz. Hindi siya kasing inosente ng inisip mo. Ginamit ka lang niya. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Rafa. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas sa galit. Ginamit? Ang lahat ng pagbabago na naramdaman niya. Ang pagtitiwala na unti-unting nabubo. Ay biglang naglaho. Ito ba ang dahilan kung bakit siya naalangan na magtiwala? Ito ba ang dahilan kung bakit siya laging naingat? Agad siyang natungo sa tondo. Ang kanyang sasakyan ay humarurot sa masikip na kalsada. Ang kanyang isip ay punong galit at pagtataksil. Nagawa niyang magtiwala. Kahit kaunti. Ngunit ngayon, parang sinampal siya nga katotohanan. Pagdating niya sa bahay ni Fia, nakita niya itong naglalaba sa labas. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Lumabas si Rafa sa sasakyan, ang kanyang mukha ay matigas. Sofia. Tawag niya. Ang kanyang boses ay punong galit. Napalingon si Fia, nagulat. Rafael, bakit ka narito? Ano ito? Sabi ni Rafa, inihagis ang litrato sa harap ni Fia. Sino ang lalaking? Ito. Ano ang nakaraan mo na hindi mo sinasabi sa akin? Namilo ang mata ni Fia nang makita ang litrato. Ang kanyang mukha ay namutla. Rafael, hindi ito ang iniisip mo. Si Miguel yan. Ang nakaraan ko. Tapos na kami nun pa. Tapos na, tumawa si Rafa, isang mapait na tawa. At kailan mo balak sabihin sa akin? Bakit mo itinago? Dahil ba may ginawa kang masama? Dahil ba ginamit mo ako? Hindi ko ginamit ang sinuman. Sigaw ni Fia, ang kanyang mata ay puno ng luha. Nagtitiwala ako sa iyo, Rafael. At ngayon, sinisira mo ang lahat dahil sa isang lumang litrato. Hindi lang ito isang lumang litrato, Sofia. Sabi ni Rafa, lumapit ng bahagya. May napadala sa akin ng mensahe. Sinabi niya na ginamit mo ako. Sinabi niya na hindi ka karapat-dapat sa tiwala ko. Biglang huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng bahay ni Fia. Bumaba si Gabriel, ang kanyang mukha ay nag-aalala. Rafa, Fia, anong nangyayari dito? Tanong ni Gab, lumapit sa kanila. Siya, sabi ni Rafa, itinuro si Fia. May mga lihim siya, Gab. Mga lihim na hindi ko alam. Tinitigan ni Gab ang litrato sa sahig, at pagkatapos ay tumingin kay Fia. Sofia, sino ang lalaking ito? Bakit hindi mo sinabi kay Rafa ang tungkol dito? Hindi ko kailangan mapaliwanag sa inyo. Sigaw ni Fia. Ang kanyang mata ay nagliliyab. Hindi niyo alam ang pinagdaanan ko. Hindi niyo alam kung gaano ako nasaktan nun. Nasaktan? Sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng pagunawa, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mata. Pero Fia, kung may tinatago ka, paano ka magiging karapat-dapat sa tiwala ni Rafa? Alam mo kung gaano siya nag-ingat sa mga taong gumagamit sa kanya. Lalo na pagdating sa pera at sa kanyang pamilya. Ang salita ni Gab ay parang lason na kumalat sa isip ni Rafa.
Ang kanyang nga mata ay nanigas. Ang takot na gamitin siya, ang takot na muling saktan, ay biglang bumalik. Ang kanyang puso ay biglang naging bato. Umalis ka, Sofia, matigas na sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay walang emosyon. Umalis ka at dalhin mo ang nga bata. Hindi ko na kayo kailangan dito. Namilo ang nga mata ni Fia. Rafael, anong sinasabi mo? Umalis ka. Sigaw ni Rafa, ang kanyang boses ay punong galit. Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan ang isang babaeng may mga lihim. Hindi ko kailangan ang isang babaeng magtataksil sa akin. Dalhin mo ang mabata at umalis kayo sa buhay ko. Napahawa si Fia sa kanyang dibdib. Parang sinaksak. Ang kanyang nga mata ay punong sakit at pakabigo. Ang kanyang nga anak ay lumapit sa kanya. Nagtatago sa likod niya. Natatakot. Mama, bakit po? Pabulong na tanong ni Leo. Umalis na tayo, anak, sabi ni Fia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umalis na tayo. Nagsimulang umulan. Ang mapata ngang ulan ay bumaksak sa kanilang nga mukha, parang nga luha ngang langit. Kinuha ni Fia ang kanyang nga anak, niyakap sila ng mahigpit. At nagsimulang lumakat palayo. Ang kanyang nga balikat ay bumaba, ang kanyang nga hakbang ay mabigat. Nakatayo si Rafa sa gitna ngang ulan, pinapanot silang lumayo. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng sakit at pagsisisi. Ginawa niya ito. Itinulat niya sila palayo. Ang kanyang pride. Ang kanyang takot. Ang kanyang nga mata ay lumabos sa luha. Sa likod ni Rafa, nakatayo si Gab. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa isang kakaibang liwana. Isang liwana ang tagumpay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting punong-puno ang kasiyahan. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Nakatayo si Gabriel. O Gab, sa likod ni Rafael, ang ulan ay bumubuhos sa kanilang mga balikat. Pinanot niya ang paalis ni na Sofia at ng mga bata. Ang mga anino ay unti-unting lumalabo sa dilim. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi, ngunit hindi ito ngiti ng pagmamahal o pagkakaibigan. Ito ay ngiti ng pagtatagumpay. Ang matamis na tagumpay ng paghihiganti. Rafa, mahal kong kaibigan, bulong ni Gab sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala mo ba, hindi ko nakita ang lahat ng ito? Ang pagiging madali ng buhay mo, ang tagumpay na laging dumadating sa iyo, kahit hindi mo pinahirapan. Habang ako, nagtatrabaho ng matindi. Nagpapakahirap, pero laging nasa anino mo, naalala ni Gab ang kanyang pagkabata. Laging ikinukumpara siya kay Rafa. Si Rafa ang matalino. Si Rafa ang malakas. Si Rafa ang magiging tagapagmana ng Alcantara. Kahit anong gawin niya, laging si Rafa ang nakakakuhang lahat. Ang pagmamahal ng pamilya. Ang yaman. Ang respeto. Ang kanyang mamagulang, na simpleng empleyado sa kumpanya ng Alcantara, ay laging ipinagayabang si Rafa sa kanya. Bumali ang alaala ng isang gabing na ginuman sila ni Rafa. Rafa, nalasing at nagsasabi ngang tungkol sa kanyang sakit, ang kanyang takot na mamatay nang walang tagapagmana. Wala akong tiwala sa pamilya ko, Gab. Lahat sila, gusto lang ang pera ko. Kailangan ko ang isang bata. Isang inosenteng ina na hindi magtataksil. Iyon ang naging simula ng kanyang plano. Ang ideya na gamitin ang sariling kahinaan ni Rafa laban sa kanya. Ang ideya na sirain ang lahat ng mayroon si Rafa at agawin ang kanyang lugar. Dapat nun pa, ikaw na ang nawala, Rafa, bulong ni Gab, ang kanyang mamata ay nagliliyap sa galit. Kung hindi dahil sa experimental na gamot na iyon, patay ka na sana. Pero ngayon, mas masarap ang paghihiganti. Ikaw mismo ang sisira sa sarili mo. Pumasok si Gab sa kanyang sasakyan. Hindi niya kailangan pang manatili. Tapos na ang unang bahagi ng plano. Ngayon, oras na para sa ikalawa. Natungo si Gab sa isang lumang bodega, malayo sa siyudad, sa isang liblib na lugar. Ibinaba niya ang nga bintana. Ang amoy nga alikabok at kalawang ay pumuno sa hangin. Sa loob, naroon ang kanyang nga tauhan. At naroon din ang isang pamilyar na kotse. Ang sasakyan ni Fia. Dumating si Fia sa kanyang maliit na bahay, basang-basa ng ulan. Ang kanyang nga anak ay nanginginig sa takot at lamig. Ngunit bago pa sila makapasok, biglang lumabas ang dalawang lalaking nakamaskara. May dalang baril. Nagsimulang sumigaw ang nga bata. Mama! Mama! Sigaw ni na Leo at Mia. Wag niyo kaming saktan. Sigaw ni Noah.
Mama, takot ako. Umiyak si Chloe. Niyakap ni Fia ang kanyang mga anak, sinisikap silang protektahan. Wag niyo silang saktan. Sige, kunin niyo ako. Wag lang sila. Ngunit hindi sila nakinig. Marahas na kinuha nga lalaki si Fia at ang nga bata. Isinakay sila sa isang van, ang kanilang nga bibig ay tinapan. Ang kanilang nga sigaw ay unti-unting nawala. Nakatayo si Gap sa harap ngang. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Dalhin sila sa bodega, utos niya, ang kanyang boses ay malami. At siguraduhin niyo na hindi sila makatakas. Sa loong bodega, itinula nga malalaki si Fia at ang mga bata sa isang madilim at mabahong sulok. Simulang umiyak ang mga bata. Sinubukan ni Fia na patuloyin sila, niyakap silang mahigpit. Huwag kayong matakot, mga anak. Gagawin ni Mama ang lahat para iligtas kayo. Ilang minuto pagkatapos nito, na-ring ang cellphone ni Gap. Si Rafa. Ngumiti si Gap, isang mapanuksong ngiti. Hello, Rafa, sabi ni Gap, ang kanyang boses ay kalmado at masaya. Gap, nasaan sila? Nasaan si Sofia at ang mga bata? Sigaw ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Oh, naghahanap ka na pala. Sabi ni Gap, umupo sa isang lumang kahoy na upuan. Akala ko ba, hindi mo na sila kailangan? Iyon ang sabi mo, di ba? Na hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Nanigas si Rafa sa kabilang linya. Ikaw ang may gawa nito. Tumawa si Gap, isang malakas, malalim na tawa. Oh, ako ang nakpadala ng litrato. Ako ang nakpadala ng mensahe. Ako ang naktulak sa iyo para gawin ang bagay na iyon. Lahat ng pagdududa mo, lahat ng galit mo, ako ang naktanim. At ngayon ay magbabayad ka. Narinig ni Rafa ang pahinga ni Gap sa kabilang linya. Anong gusto mo, Gap? Pera? Kukunin mo ang lahat ng pera ko? Ibibigay ko lahat. Ibalik mo lang sila. Pera? Sabi ni Gap, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Hindi pera ang gusto ko, Rafa. Gusto kong makita kang masira. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko, habang ikaw ay laging nasa tuktok. Gusto kong maramdaman mo ang kawalan ng paasa. Gusto kong makita kung paano ka lumuhod. Nasaan sila? Gap. Sabihin mo sa akin nasaan sila? Sigaw ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. Nasa isang lugar sila na hindi mo mahahanap, sabi ni Gap, ngumiti. Ngunit bibigyan kita ng isang clue. Isa kang taong mapamataas, Rafa. Laging umaasa sa pera at kapangyarihan. Ngayon, gagamitin ko ang kanilang buhay para sa aking sariling layunin. Kailangan mo silang iligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, walang paraang makakatulong sa iyo. Naputol ang tawag. Nanigas si Rafa. Ang kanyang isip ay parang nablangko. Si Gap. Ang kanyang kaibigan. Ang kanyang pinakakatiwalaan. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang sumira sa lahat. Ang pagsisisi ay bumagsak sa kanya, mas matindi kaysa anumang sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ilang sandali pa, nakatanggap si Rafa ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Isang video call. Sinagot niya. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim, lumang bodega. Ang ilaw ay mahina, at ang hangin ay puno ng alikabok. Nakita niya si Fia, nakayakap sa kanyang 4 na anak. Ang kanilang nga mukha ay puno ng takot. Si Fia ay nakatingin sa kamera. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamakaawa. Rafa, pabulong na sabi ni Fia. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tulungan mo kami. Naputol ang video. Naiwan si Rafa na nakatiti sa blankong screen. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas, ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Nakakulong sila. At siya ang may gawa ng lahat. Siya ang naktula sa kanila sa bingit ng kamatayan. Ang screen ng cellphone ni Rafael, o Rafa, ay nanatiling blanko, ngunit ang imahe ni na Sofia at ng kanyang nga anak na nakakulong sa madilim na bodega ay nakaukit sa kanyang isip. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas, hindi sa takot, kundi sa matinding galit at pagsisisi. Si Gabriel, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong pinakatiwalaan niya. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang nagtulak kay Fia at Sam nga bata sa bingit ng kamatayan. Gap, bulong ni Rafa, ang kanyang boses ay punong mapait. Babayaran mo ito. Hindi na siya naaksaya ng oras. Agad siyang tumawa sa kanyang pinakakatiwalaang security head, si Mang Ben. Mang Ben, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na.
I-trace mo ang pinanggalingan ng video call na ito. Kailangan ko ng lokasyon. At kailangan ko ng backup. Discreetly. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya naililigtas ang kanyang pamilya. Habang hinihintay ang lokasyon, inihanda ni Rafa ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang baril mula sa safe. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng labanan, ngunit para sa kanyang maanak at para kay Fia, handa siyang gawin ang lahat. Ang kanyang isip ay puno ng alaala ng mabata, ang ngiti ni Chloe, ang pagbabasa ni Mia, ang patakbo ni Noah, at ang matatalim na mata ni Leo. At si Fia, ang babaeng naisa na lumaban para sa kanila. Ang babaeng pinadudahan niya. Sir Rafa, nakuha na po namin ang lokasyon, sabi ni Mang Ben sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso. Isang lumang bodega sa labas ng Rizal. Medyo liblib po. Sige. Sagot ni Rafa, ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawa sa baril. Pupunta ako. Sumunod kayo, ngunit wag kayo masyadong lumapit. Hihintayin ko ang signal ko. Hinarurot ni Rafa ang kanyang sasakyan patungo sa Rizal. Ang bawat kilometro ay parang isang siglo. Ang kanyang isip ay puno ng posibleng senaryo. Paano niya haharapin si Gab? Ano ang gagawin niya kung saktan ni Gab ang kanyang pamilya? Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Pagdating niya sa liblib na lugar, nakita niya ang lumang bodega. Madilim. Tahimik. Walang anumang senyalas ang buhay. Ngunit alam niya na naroon sila. Ang kanyang pamilya. Dahan-dahang bumaba si Rafa sa sasakyan, ang kanyang baril ay nakahanda. Lumakat siya ng maingat, ang bawat hakbang ay maingat, ang hangin ay malamig, at ang amoy ng kalawang at alikabok ay pumuno sa hangin. Nang makalapit siya sa pintong bodega, narinig niya ang boses sa loob. Ang boses ni Gab. At ang pagiyak ng bata. Manahimik kayo. Sigaw ni Gab. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung hindi, gagawin ko ang ayaw niyong mangyari. Naramdaman ni Rafa ang matinding galit. Hindi niya hahayaang saktan ni Gab ang kanyang nga anak. Sinipa niya ang pinto. At bumukas ito ng malakas, lumihangang isang malaking ingay. Napalingon si Gab. Nagulat. Rafa, narito ka na pala. Akala ko ba? Hindi ka na darating. Nakatayo si Gab sa gitnang bodega, may hawak na baril. Ang kanyang nga tauhan ay nakatayo sa likod niya. Si Fia at ang nga bata ay nakakulong sa isang sulok, ang kanilang nga muha ay puno ng takot. Bitawan mo sila, Gab, matigas na sabi ni Rafa, ang kanyang baril ay nakatutok kay Gab. Wag mong saktan ang pamilya ko. Tumawa si Gab, isang mapanuksong tawa. Pamilya? Rafa, kailan ka pa nakaroon ng pamilya? Ikaw. Ang taong walang pakialam sa sinuman? Ang taong laging nag-iisa? Ang taong ginagamit ang lahat para sa kanyang sariling kapakanan? Hindi na ako ang dating Rafa, Gab, sabi ni Rafa. Ang kanyang nga mata ay nagliliyap. Nagbago na ako. At hindi ko hahayaang saktan mo sila. Nagbago? Tumawa si Gab. Huwag kang mapanggap, Rafa. Alam ko kung sino ka. At alam ko kung ano ang gusto mo. Ang pera. Ang kapangyarihan. Ang lahat na mayroon ka. At ngayon, kukunin ko ang lahat sa iyo. Simula sa kanila. Itinutok ni Gab ang kanyang baril kay Leo, ang panganay. Simulang sumigaw si Fia. Wag! Wag mong saktan ang anak ko. Sigaw ni Fia, sinisikap na tumayo, ngunit pinigilan siya ng tauhan ni Gab. Gab, wag! Sigaw ni Rafa. Saktan mo ako. Wag lang sila. Ngumiti si Gab. Gusto mo ba talagang saktan ko sila, Rafa? O gusto mo ba akong saktan? Hindi mo ako kayang saktan. Alam mo iyan. Biglang tumakbo si Rafa patungo kay Gab, sinisikap na agawin ang baril. Nagsimula ang isang matinding giyera. Nakpalitan sila ang suntok, ang bawat suntok ay punong galit at pait. Si Gab, na matagal nang natatago ng kanyang galit, ay lumaban ng buong lakas. Si Rafa, na puno ng desperasyon, ay lumaban para sa kanyang pamilya. Habang naglalaban sila, sinubukan ni Fia na tumakas kasama ang nga bata. Ngunit pinigilan siya ang makatauhan ni Gab. Huwag kayong kikilos. Sigaw ang isa sa matauhan. Sa gitnang kaguluhan, nakita ni Fia ang isang lumang tubo sa sahig. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Rafa, sigaw ni Gab, itinulak si Rafa sa dinding. Tapos ka na.
Itinutok ni Gab ang kanyang baril kay Rafa, ang kanyang daliri ay nasa gatilyo. Hindi na makakilos si Rafa. Ang kanyang mamata ay nakatingin kay Gab, puno ng pagkabigo. Sa isang diglap, tumakbo si Fia. Rafael! Sigaw niya. Lumalabas ang isang malakas na puto. Namilo ang mata ni Rafa. Hindi siya ang tinamaan. Si Fia. Naramdaman ni Rafa ang matinding sakit. Ang kanyang puso ay biglang kumalabo ng malakas. Nakita niya si Fia na nakatayo sa harap niya, ang kanyang mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagmamahal. At pagkatapos, dahan-dahang bumaksa si Fia sa sahig, ang kanyang kamay ay nakahawa sa kanyang tiyan. Sofia! Sigaw ni Rafa, lumuhod sa tabi niya. Nagsimulang umiyak ang bata. Mama! Mama! Ngumiti si Gab, isang ngiting puno ng tagumpay. Tapos na, Rafa. Tapos na ang lahat. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang bumukas ang pinto ang bodega. Pumasok ang mga pulis, kasama si Mang Ben. Frieza! Polis! Sigaw ng isang pulis. Nagulat si Gab. Hindi niya inakala na darating ang mga pulis. Sinubukan niyang tumakas. Ngunit agad siyang napigilan ng mga pulis. Niyakap ni Rafa si Fia. Ang kanyang makamay ay nangingini. Ang dugo ay kumalat sa kanyang damit. Fia! Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Gagaling ka. Pangako. Ngumiti si Fia. Isang mahinang ngiti. Rafael! Ang bata. Alagaan mo sila. Hindi, Fia, sabi ni Rafa. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Kailangan kanila. Kailangan kita. Huwag kang bibitaw. Ang kanyang mga mata ay lumabo. Ang kanyang pahinga ay humina. Ang kanyang katawan ay naging malamig. Sofia! Sigaw ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wag! Wag! Niyakap ni Rafael, o Rafa, si Sofia, o Fia, nang mahigpit. Ang kanyang makamay ay nangingini sa takot. Ang kanyang puting polo ay unti-unting napuno ng pula. Ang amoy ng dugo ay bumalo sa kanyang ilong. Ang kanyang anak ay umiyak. Mama! Mama! Ang mundo ni Rafa ay parang bumagsak, gumuho, at nawala sa isang iglap. Fia! Huwag kang bibitaw. Fia! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay punong desperasyon. Walang tugon. Ang kanyang katawan ay naging malamig sa kanyang bisig. Dumating ang mga pulis at mga medikal na tauhan, mabilis ang kanilang galaw. Agad nilang inilagay si Fia sa stretcher. Ang mga paramedics ay nagmamadaling sinuri ang kanyang pulso. Nais ni Rafa na sumama, ngunit pinigilan siya ni Mang Ben. Sir Rafa, kailangan po nating lumayo muna, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan ng mga paramedics ng espasyo. Tinitigan ni Rafa ang stretcher na papalayo, ang kanyang mata ay blanco. Ang kanyang isip ay walang laman, tanging ang imahe ni Fia na bumabagsak sa kanyang harapan. Siya ang may kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ito. Kung hindi niya pinagdudahan si Fia, kung hindi niya ito itinulak palayo, hindi sana sila napunta sa sitwasyong ito. Papa, si Mama po. Tanong ni Leo, ang kanyang mata ay puno ng luha, mahigpit na nakahawa sa binti ni Rafa. Lumuhod si Rafa. Niyakap ang kanyang 4 na anak ng mahigpit. Ayos lang si Mama, mga anak. Sabi niya, sinisikap na patuluyin sila, ngunit ang kanyang boses ay nangingini. Magiging ayos siya. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya sigurado. Dinala si Fia sa pinakamalapit na ospital. Si Rafa ay sumunod, kasama ang bata. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pagdarasal, pagmamakaawa sa Diyos na iligtas si Fia. Sa loob ng emergency room, ang mga doktor ay nagmamadaling gumawa ng operasyon. Ang bawat minuto ay parang isang siglo. Ang bawat tuno ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lumabas ang doktor, ang kanyang muka ay pagod. Mr. Alcantara, panimulangang doktor, matagumpay po ang operasyon, naalis namin ang bala. Ngunit, nasa kritikal na kondisyon pa rin po ang pasyente. Maraming dugo ang nawala. At malaki ang tama. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Napahinga ng maluwag si Rafa, ngunit kasama nito ang matinding paalala. Kritikal. Ibig sabihin, wala pa rin siyang kasiguraduhan. Hindi pa rin siya makahinga ng maluwag. Umalis si Rafa sa ospital, ang kanyang isip ay gulo. Kailangan niyang maging matatak para sa mga bata.
Dinala niya ang mga bata sa kanyang mansion sa Tagaytay. Ang malaking bahay, na dating puno ng ay biglang naging puno ng ingay at tawanan ng mga bata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Sa mga sumunod na araw, si Rafa ay naging isang ama. Hindi lang basta isang ama, kundi isang ama na buong pagmamahal na inaalagaan ang kanyang mga anak. Nagising siya ng maaga para ihanda ang kanilang almusal. Ibinibiyahe niya sila sa paralan. Nagbabasa siya ng mga kwento sa kanila sa gabi. Niyakap niya sila kapag natatakot sila sa gabi. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa pahawak ng mga kontrata at papeles, ay ngayon ay sanay sa pagbibihis ng mga lampin at pahawak ng mga maliliit na kamay. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakita niya ang lakas ni Fia sa kanila. Ang kanyang mga anak ay ang kanyang liwanag sa dilim. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. Nabalitaan ni Rafa na si Gabriel ay nahuli at nakakulong. Ang lahat ng kanyang masamang gawain ay nabunyag. Ang kanyang inggit, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang makaplano. Ang kanyang sakit, na sinabi ni Gab na gumaling, ay bumalik. Nalaman ni Rafa na ang kanyang sakit ay hindi talaga gumaling. Ang ginawa ni Gab ay isang panlilin lang, at ginamit niya ang sitwasyon para magiganti. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang halaga ang lahat ng iyon kay Rafa. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa ospital si Rafa, binisita siya ni Mang Ben. Sir Rafa, sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay malungkot. May nahanap po kaming lumang litrato sa magamit ni Mr. Gabriel Reyes. Ibinigay ni Mang Ben ang litrato kay Rafa. Ito ang litrato ni Rafa at Fia, kasama si Celeste. Ngunit sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Ang sulat kamay ay hindi pamilya. Rafa, ang anak mo ay nasa panganib. Si Gabriel ang tunay na kawe. Ang iyong sakit ay hindi pa gumaling. Mag-ingat ka. Namilo ang mga mata ni Rafa. Ito ang sulat kamay ni Celeste. Pero paano? At bakit? Naguluhan siya. Bakit niya itatago ito kay Fia? At bakit niya sasabihin na may sakit si Rafa? Naalala ni Rafa ang kanyang pagkabata. Si Celeste, ang kanyang kapatid, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kakampi, laging nandiyan para sa kanya. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na namatay ito sa isang aksidente. Ang sakit na iyon ay hindi niya kailanman nakalimutan. Ngunit ngayon, alam niyang hindi iyon totoo. Mang Ben, alamin mo ang lahat ng tungkol kay Celeste, utos ni Rafa, ang kanyang boses ay matigas. Kailangan kong malaman ang totoo. Lumipas ang linggo. Si Fia ay nanatili sa critical na kondisyon. Ang kanyang anak ay laging nagtatanong kung kailan babalik ang kanilang mama. Pinipilit ni Rafa na maging matata para sa kanila, ngunit sa loob niya, ang kanyang puso ay nagdurusa. Isang hapon, habang nababasa si Rafa ng libro sa tabi ng higaan ni Fia, naramdaman niya ang isang paggalaw. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Fia. Agad na napatingin si Rafa. Fia? Pabulong niyang sabi. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Fia. Mahina. Mahina? Ngunit buhay. Rafael? Mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Niyakap ni Rafa si Fia. Ang kanyang mata ay puno ng luha ang kaligayahan. Fia. Gising ka na. Ang pagising ni Sofia, o Fia, ay parang isang himala. Ang kanyang mamata, na dating puno ng pagod at sakit, ay ngayon ay kumikinang sa paasa. Si Rafael, o Rafa, ay hindi umalis sa kanyang tabi. Laging hawa ang kanyang kamay. Ang kanyang anak ay laging bumibisita. Ang kanilang tawa at yakap ay ang pinakamagandang gamot para kay Fia. Mama, gising ka na po. Sigaw ni Chloe, ang bunso. Naagad na yumakap kay Fia. Mama, miss na miss ka po namin. Sabi ni Mia, ang kanyang mata ay puno ng luha. Niyakap ni Fia ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na hindi niya inakala na kaya niyang ibigay. Miss na miss ko rin kayo, anak ko. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang gumaling si Fia. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang espiritu ay malakas. Si Rafa ay laging naroon, inaalagaan siya. At sinisigurado na kumakain siya at umiinom ng gamot. Ang kanyang paalaga ay hindi na transaksyonal, kundi puno ng pagmamahal at paalala. Isang hapon,
Habang nakaupo si Fia sa wheelchair sa tabi ng bintana, lumapit si Rafa, may dalang kape. Kumusta ang pakiramdam mo, Fia? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing. Ngumiti si Fia. Mas mabuti na. Salamat, Rafael. Salamat sa lahat. Umupo si Rafa sa tabi niya, ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo. Fia, may gusto akong sabihin sa iyo. Tungkol kay Gab. At tungkol sa nakaraan ko. Ikinuwento ni Rafa ang lahat. Ang kanyang sakit. Ang kanyang takot na mamatay ng walang tagapamana. Ang kanyang pagdududa sa kanyang pamilya. At kung paano siya ginamit ni Gab. Ikinuwento niya ang tungkol kay Celeste. Ang kanyang kapatid na akala niya ay patay na siyang napadala ng mensahe sa kanya tungkol sa panganib. Nalaman ni Rafa na si Celeste ay buhay. At natatago mula sa kanilang sariling pamilya na gustong kontrolin ang lahat ng ari-arian. Ang lahat ng pagdududa niya kay Fia ay galing sa panilinlang ni Gab, na ginamit ang kanyang nakaraan at ang kanyang natakot laban sa kanya. Nakinig si Fia. Ang kanyang puso ay puno ng paunawa. Ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya ay unti-unting naglaho, napalitan ng awa at pagmamahal. Si Rafa ay hindi masama. Siya ay nasaktan. Siya ay natakot. At siya ay ginamit. Pasensya na, Rafael, sabi ni Fia, ang kanyang mata ay puno ng luha. Pasensya na kung pinakdudahan kita. Kung hindi ako natiwala. Hindi, Fia, sabi ni Rafa, hinawakan ang kanyang kamay. Ako ang humingi ng tawad. Ako ang nakamali. Ako ang hindi nagtiwala. Ako ang nagtula sa iyo palayo. Ang lahat nangyari. Kasalanan ko. Hindi, sabi ni Fia, umiling. Hindi ito kasalanan ng sinuman. Ito ay isang pagsubok. At nalampasan natin ito. Makasama. Tinitigan ni Rafa si Fia, ang kanyang puso ay punong pagmamahal. Ang babaeng ito, na nag-isa, ay lumaban para sa kanyang mga anak. Ang babaeng ito, na sinaktan niya, ay handang magpatawad. Siya ang kanyang liwanag. Siya ang kanyang paasa. Mahal kita, Sofia. Pabulong na sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Fia. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Mahal din kita, Rafael. Lumabas si Fia mula sa ospital, ang kanyang mga anak ay sumalubong sa kanyang yakap at halik. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay naroon din, ang kanyang mata ay punong kaligayahan. Ang pamilya ay muling nabuo. Bumalik sila sa mansyon ni Rafa. Ang malaking bahay, na dating puno na lamig at katahimikan, ay ngayon ay punon tawanan, ingay at pagmamahal. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid, naglalaro, at ang kanilang mga boses ay musika sa tenga ni Rafa. Isang gabi, habang natutulo ang mga bata, nakaupo si Rafa at Fia sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Hinawakan ni Rafa ang kamay ni Fia. Fia, sabi ni Rafa, gusto kong magpakasal tayo. Gusto kong maging pamilya tayo. Sa harap ng Diyos at ng tao. Namilo ang mata ni Fia. Rafael, hindi ito dahil sa kasunduan, Fia, sabi ni Rafa, tinitigan siya sa mata. Ito ay dahil sa pagmamahal. Dahil mahal kita. At mahal ko ang nga anak natin. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka. Isang pamilya na puno ng pagmamahal at tiwala. Ngumiti si Fia, ang kanyang nga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Oh, Rafael. Oh, ilang buwan ang lumipas. Ang kasal ni Rafa at Fia ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanilang nga anak ay ang kanilang nga flower girl at ring bearer. Si Aling Nena ay naroon, umiyak sa kaligayahan. Ang lahat ng kanilang pinadaanan ay nakpatibay sa kanilang pagmamahalan. At pagkatapos, isang araw, biglang nabago ang pakiramdam ni Fia. Ang kanyang tiyan ay parang may naglalaro sa loob. Ang kanyang panlasa ay nabago. At ang pagkahilo ay madalas. Ngumiti si Fia. Alam niya kung ano ito. Rafael, sabi ni Fia, isang gabi, habang nakaupo sila sa kama. Mayroon akong balita. Namilo ang mata ni Rafa. Ano iyon? Fia? Makakaroon na naman tayo ng isa pang anak, sabi ni Fia, ngumiti. Namilo ang mamata ni Rafa. Toto. Tumango si Fia. Niyakap ni Rafa si Fia ng mahigpit, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Isang panibagong buhay. Isang panibagong simula. Lumipas ang nga buwan, at ipinanganak ni Fia ang kanilang ikalimang anak, isang malusok na sanggo na babay. Pinangalanan nila itong Hope.
Ang kanyang pagdating ay nakdala ang panibagong liwanag sa kanilang pamilya. Nakatayo si Rafa sa balkonahang kanyang mansion. Nakatingin sa kanyang pamilya na naglalaro sa hardin. Si Fia ay nakaupo sa damuhan. Hawak si Hope. Ang apat na bata ay naghahabulan. Ang kanilang ngatawa ay pumuno sa hangin. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Dati, ang buhay niya ay puno ng sakit, takot, at pag-isa. Ang kanyang kayamanan ay walang saysay. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kabuluhan. Ngunit ngayon, mayroon siyang pamilya. Isang pamilya na puno ng pagmamahal, tiwala, at pag-unawa. Ang kanyang nga anak ay ang kanyang tagapagmana. Hindi ng kanyang kayamanan, kundi ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang sakit ay hindi nawala. Ngunit hindi na ito ang nakokontrol sa kanya. Ang kanyang pamilya ang kanyang lakas. Ang kanyang pamilya ang kanyang liwanag. Ang kanyang pamilya ang kanyang lahat. Napakagatlabi si Rafa, ang kanyang nga mata ay punong luha. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto. May mapagsubok. May masakit. Ngunit sa piling ng kanyang pamilya, alam niya na kaya niyang harapin ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi isang kasunduan. Ito ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, ngunit sa huli, ay nakdadala ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang kanyang pamilya ang kanyang puno ng buhay at pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Rafael at Sofia. Maraming salamat sa inyong lahat, aming minamahal na mga tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata, sa bawat pagsubok at tagumpay, naging bahagi kayo ng mundo ni Rafa at Fia. Isang malaking karangalan para sa amin na ibahagi ang kanilang kwento. Ang palihaang ang kontrata ng isang gabi ay isang hindi malilimutang karanasan. Mula sa simula ng padududa, sa gitna ng matitinding pagsubok, hanggang sa huling pahina ng pagmahalan, nadama namin ang bawat emosyon. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng masorpresa. At kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong laging pag-asa. Sa kwento ni Rafa at Fia, nasaksihan natin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa unang tingin o sa mga matatamis na salita. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagpapatawad, at paglaban para sa pamilya. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa dilim at pagtanggap sa mga pagkakamaling nakaraan. Ang pamilya ang pundasyon, ang pag-ibig ang liwanag, at ang pagpapatawad ang susi sa tunay na kaligayahan. Sana, ang kwentong ito ay nagiwan ng magandang aral at inspirasyon sa inyong nga puso. Nawai naramdaman ninyo ang init ng pagmamahal na aming pilit na inilarawan, at ang lakas ng pagpapatawad na nakpabago sa buhay ni Rafa at Fia. Kami ay lubos na nasisiyahan na nakasama namin kayo sa paglalakbay na ito. Kung mayroon kayong magasalubin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, huwag maatubiling makomento at ipaalam sa amin. Ang inyong maareaksyon at mensahe ang aming inspirasyon. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pakikita sa ibang kwento. Sweet Kilipeha.